Hello! Hello mga kids! Samahan niyo kami at ng mga Kensi Kids sa Kawan ng Cordero! It's fun being a kid. Kids skip, play, and run around. It's fun watching KNC Show because in this program, kids not only skip, play, or run around. Learn many things from children. Watch Kawan ng Cordero, KNC Show, Monday to Friday, 4 to 4:30 in the afternoon. Here on UN Television! Pausa! Hi kids! Good day! Heto na naman tayo, mag-aaral. Walang katapusang pag-aaral. Siyempre naman. Kaya lang sa pagkakataong ito, Biblia naman ang hawak natin. Sa bagay, kayo, hawak niyo na ba ang Biblia niyo? Kung ganon, edi mag-umpisa na tayo. Palibhasa, isang buong linggo tayo nag-aaral. Ang aalamin natin ngayon ay ang mga mangangaral o lingkod ng Diyos na nakapag-aral. Ibig mong sabihin, kahit noon pa man ay may eskwela na? Correct! Sige nga, magbigay ka nga ng ilang personahe. O mga kids, listen na, interesante ang paksa natin ngayon. Ito ang isa sa mga mangangaral o lingkod ng Diyos na nakapag-aral ng karunungan ng tao. At ito yun, si Moises, sa Gawa 7:22. At tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. At siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Tinuruan siya ng mga karunungan sa Ehipto. Oo nga no. At eto pa, si San Pablo sa Gawa 22:3. Ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Dadapat pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alinsunod sa maigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos, na gaya ninyong lahat ngayon. Nag-aral siya sa paanan ni Gamaliel. Sino naman si Gamaliel? Si Gamaliel ay doktor ng kautusan. Ito nga ang katunayan sa Gawa 5:34. Datapwat, nagtindig sa Sanhedrin ang isang Fariseo na nagngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan na pinapupurihan ng buong bayan at nag-utos na ilabas na sandali ang mga tao. Ibig sabihin, abogado si Pablo? Correct! Wow, ang galing! At hindi lang yan, eto pa, sa Colosas 4:14. Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot. Si Lucas, doktor! Aba, bigatin! At hindi lang yan, eto pa. Sino pa? Sino naman yan? Sa Mateo 9:9. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin," at siya'y nagtindig at sumunod sa kanya. Maniningil siya ng buwis. Aba, nasa custom, nasa gobyerno. At bukod pa dyan, eto pa, sa Lucas 19:2. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakyo, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Si Sakyo ay puno ng maniningil ng buwis. At ang taas pa ng pwesto niya. Correct! Alam mo, ilan lang yan sa sinasabi ng Biblia
ng mga lingkod ng Diyos na nakapag-aral ng karunungan ng tao. Teka, may napansin ako. Ano yun? Kahit may pinag-aralan sila at may mataas na kalagayan sa lipunan, ay tinawag sila ng Diyos para maglingkod at makasama sa pangangaral ni Kristo. At hindi lang yan. Yung mga kaalaman nila na natututunan sa tao ay nagamit nila sa paglilingkod sa Diyos. At hindi nila yun ipinagyayabang, di ba? Tama ka. Dahil alam nila ang aral na sinasabi ng Biblia sa Mateo 23:12. At sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Ang galing nila, no? Pero alam nyo ba, kids, kung paanong sila ay nakapag-aral, mayroon din namang alagad ng Diyos na di nakapag-aral, pero naging mangangaral at apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Oos talaga? Oo! Sino-sino naman sila? Yan naman ang kikilalanin at tutuklasin natin sa susunod. Ay, bitin? Kaya nga, huwag tayong bibitiw dahil ituturo sa atin yan ng Biblia. Ganun ba? O paano, kids? Kita-kits ulit, ha? Malalaman natin at makikilala kung sino-sino sila sa susunod na pagkikita-kita. Hanggang sa muli, ako si Avin. At ako naman si Javel, dito lang sa Ano Po Ang Sabi? Basa! Basa! Hey mga classmates! Napanood niyo ba yung Bible story nung nakaraan? Oo naman! Ako pa! Lagi yata kami nakasubaybay. At syempre marami na naman siyang pinagaling. At kasama din niya ang kanyang mga apostol. At nangangaral sa mga tao. Ngayon kaya, ano naman ang takbo ng kanyang kasaysayan? Oo nga, no? Mas maganda, panoorin na lang natin ng kanyang kasaysayan. Pati kayo dyan, huwag kayong maingay. Makinig tayo mabuti.